Kamusta muli mga kaibigan? So recently may pinublish na um, report itong Philstar Global, no, under the business section, no, na pinamagatang Railway Renaissance. So pinublish nila ito noong July 12, itong salukuyang taon. So sinasabi dito yung tungkol doon sa 30-year Railway Master Plan. So ito yung nung salita dito si Secretary Bautista doon sa Monday Club, no, sa Westin Hotel sa Ortigas, no. So kumbaga, sinabi ni ayon dito sa report, no, sinabi ni Secretary Bautista yung ilang mga detalye, no, ilang snippets, no, sa updated master plan, no, ng patungkol sa railway na kanilang inihahanda sa tulong ng Asian Development Bank at ng JICA. So dito ay under naman dito sa NSCR, no, yung mga nabanggit niya ay yung sa mga update na kung hanggang saan na yung mga natatapos, no, dun sa NSCR, no. Bago nabanggit niya rin dito na na-award na halos lahat ng mga contract package except dun sa dalawa dahil nga nire-review ng gobyerno yung part ng dalawang package na yun with ATB kasi sabi dito because we might change the alignment of one sector which is not really a major change. So meron silang uh, uh, plano or balak na maaring baguhin nila yung alignment ng isang sector, no, doon sa dalawang contract na hindi pa na-award. So kung titingnan natin sa details dito kung alin na yung mga na-award na contract. So dito sa Wikipedia, no, ng North-South Commuter Railway. So dito sa mga contract packages ng NSCR, pinakita dito na kung alin-alin na yung mga na-award nila. So nasa Wikipedia ito, pwede nyo rin ma-check ito, no? Pero dito tayo mag-focus sa mga hindi pa na-award, no? So to be determined pa. Yung part ng CPO1 kasi nga may kailangan nila i-descope yung isang section, no? Dahil dun sa right of way issue. So kaya dun ay nag-withdraw yung Taisei DMCI JV dun sa section 1 ng CP01. Dahil nga meron pang hindi maibigay na right of way. Kaya yung CP05 ay for bidding, para kailangan pa rin i-bidding ito, hindi pa siya na-ibibid. Kasi nga may balak na i-merge na yung dalawang section na yan. So, dito naman sa detalye nitong section ng CP01, so kung titingnan natin yung balita, yung pinablish ng GMA noong May 30 last year, 2023. Yung DMCI at saka Taisei Corporation JB ay magwi-withdraw na sila dun sa section 1, no? I-descope kasi dahil nga sabi dito current obstruction prevented access, possession and handover of NSCR construction site. So yun ay sa section 1, no? Hindi siya buong CP01 kundi isang section lang ng CP01.
So sabi dito, yung section ng CP01 ay 7.2 kilometers from Solis Station to West Valenzuela Station. So yun yung part ng CP01. So halimbawa ito yung CP01 from Solis, then part nung sa Valenzuela. So yung area na yan mula Solis hanggang dito, sa pagitan niyan yung section, yung anong yan, yung buong stretch na yan, ayan yung section 1 ng CP01. So the rest kasi hanggang dun pa sa may north, no. So yan yung CP01 na section 1 na dinescope nila, no? So bibitawan na yan ng DMCI Taisei joint venture. So sabi rin dito, dahil nga hindi nila mai-hand over yung construction yard located in Caloocan Depot as indicated na bid docs, sabi. Dahil ginagamit ng DPWH para sa kanilang segment 10 o NLEX-SLEX connector road, no? Yun yung naka-apekto dun sa paggawa dun sa part na yun ng CP01. So kung titingnan natin dito, ito yung sa may section ng Caloocan Yard, no? Yun yung kanila, hindi nila na-hand over pa kasi nga ginagawa pa yung ginagamit pa nung ng DPWH as construction yard. Ito yun, no? So kung mapapansin ninyo, itong mga yung mga super T-girders na ginagamit nila para sa paggawa ng NLEX-SLEX connector load. So pati ito, part ito ng Caloocan Yard. Kasama yan dun sa mga kailangang i-hand over sa Taisei DMCI kaso hindi pa nila maibigay. So dito sa area to, dito yung future Caloocan Station sa area na to. So yung sinasabi ni Secretary Bautista na pinag-iisipan nila kung kailangan o binabalak nila o pinag-iisipan pa nila kung kailangan i-realign, no, yung alignment. Sa aking palagay, no, ito yung aking palagay lamang. Wala akong way para ma-confirm talaga ito. Dahil di naman ako makapagtanong direct sa DOTR, no. So sa tingin ko ay baka dito mangyayari yung alignment, no, realignment. Kasi nga dito sa part na to, may balak yung sa PNR freight line, yung future freight line, ay magda-divert yan dito. So sa tingin ko baka dito rin nila i-realign yun, no. Yun sa palagay ko lang. Kasi patuloy pa rin nilang ginagamit itong area na to. Hindi tuloy makapagsimula yung mga contractor dito. So baka ito yung bahagi na i-realign nila. Kung susundan natin yung alignment, ito yung alignment ng Tutuban. Ito Tutuban, then Solis, Caloocan, then papunta na sa Valenzuela.
So kung papapansin nyo, ayan yung alignment. And i-zoom in natin. Ito yung sa may Tutuban Station, no? So ito yung Tutuban Mall dito sa area na to. Then ito yung future na Tutuban Station. Then ito yung kasalukuyang station, no, ng Tutuban dito sa area na to. So dito nakapwesto yung Tutuban na yung administration building, no, ng PNR sa may Tutuban. Then yan yung magiging pwesto ng mga viaducts in the future. So dito yung bahagi ng triangulo, yung Y ng PNR. In the future, magkakaroon ng connection yan dyan. Then connection papunta dito sa Blumentritt. Although didiretso tayo sa may Solis. So ito, papunta sa Solis. So ito yung future Solis Station. Ito. Then ito na yung papuntang Caloocan. Ito yung 5th Avenue. Yung tawid niya dyan. Kung mapapansin nyo itong line na to, ito yung future balak nila, no? Plano nilang future freight line. Although hindi pa yun i-construct sa ngayon, no? Then ito yung 10th Avenue. Then dito sa pwesto na to, kung nasaan yung Caloocan na yard nila, dito rin yung magiging Caloocan Station, no? So mapapansin nyo yung freight line ay nag-divert. I assume na dito sa bahagi na to dadaan yan. Kasi pagdating sa patawid dito sa may Samson Road ay bumalik ulit yung freight line papunta dun sa right of way ng NSCR o so PNR. So ito yung segment 10, yung Connector Road o Harbor Link. Na kung saan dyan sa ilalim niyan ay embankment ang gagawin. So, focus tayo dito sa bagay. Papakita ko muna kung hanggang saan yung section 1. No? Mula dun sa Solis, yung section 1 ay yun, hanggang dito sa may Malinta. So dito, lalabas na dito sa ilalim ng Connector Road o ng Harbor Link. Yung viaduct ng NSCR. Then madadaanan niya ito yung MacArthur Highway or kung nasaan yung Malinta Bridge. Then hanggang dito pa lang yung viaduct. Hanggang dito natapos yung viaduct ng NSCR, no? Galing dun sa Valenzuela. So ito, hanggang dito yung hangganan. So with that, I assume na yung
section 1 ay hanggang dito sa area na to. Kung saan wala pang silang tinayong viaduct. Kasi nga, ito yung section na idinidiscope nila. So hanggang dito. By the way, yung future Valenzuela Polo Station, future station ay dito sa area na to. Diyan sa itatayo sa future, no? Hindi pa ngayon. Dito sa area na to. Ayan siya yung Valenzuela Polo Future Station. Malapit dun sa Valinta Bridge. Mga 3 viaduct ang pagitan. Diyan yung future. So may access siya dito sa MacArthur. Sa MacArthur Highway. Dito. So diyan siya. So focus tayo dun sa may Caloocan Station. So ito assumption ko, no, sa tingin ito yung sa aking palagay lamang, no. So kung meron kayong info, pwede nyo i-correct, pwede nyo sa comment section. Lagay nyo lang kung ano yung inyong may dadagdag. Pero dito, kung mapapansin nyo, kasi nga nandito yung ginagamit na yard ng DPWH. Ngayon, hanggang ngayon, hindi nila magalaw yon. So ito yun, no? So ito yung mga ginagamit nila. So yan yung obstruction sa right of way. So sa tingin ko, base na rin dun sa sinabi ni secretary na baka magkaroon sila ng realignment, I assume baka dito nila i-realign yun. So ito, assumption ko lang, correct me if I'm wrong, no? Pero yun yung sa tingin ko, no, na mangyayari. Although wala akong official na proof, no, sa tingin ko lang, no. So ito ay inopen ko para at least ay maging discussion din kung sa tingin natin ito ba yung mangyayari talaga. Pero sa akin, sa palagay ko, ito kasi yung pinaka major cause na yun, dahil nga hindi pa nila mai-hand over tong area na to. So dito nga, dahil nga itong meron ding right of way na gagamitin yung alignment ng future PNR station. So sa akin palagay, baka ito yung dito mangyayari yung realignment. Sa halip na itong diretso na ito, dun sa talagang row ng PNR, baka ilihis nila ito hanggang dito. And in turn, itong Caloocan Station, baka maiba yung pwesto rin. Baka mapunta siya dito. Pero yun maalaman natin in the future kung ito nga yun, no? Kasi nga nandito yung yard na ginagamit ng DPWH. Although, syempre, may mga kailangan pa silang additional i-acquire dito. Tulad dito, may school dito. So, kailangan i-acquire nila yon para magamit nila yung row. Ito yung school na yun. Dito sa area na to. Tsaka ito. Dito sa area na to. Kailangan nila i-acquire. So, panibagong ulit yan. Panibagong acquisition ng row, no? So, yun lang akin sa tingin, no? Titingnan natin doon sa pinaka Google Map. So, dito. Pag siya dyan. Magda-divert siya papunta dito. Then dito. Then balik. So, dito talaga dati yung Caloocan Station, baka mangyari dito na sa area na to. So, ano sa tingin ninyo? Ganun kaya ang mangyari, no? Inuulit ko, ito yung aking speculation. Walang kasiguraduhan, no?
walang official na sinasabi. Although base nga dun sa balak nilang i-realign at nabanggit dun ay alignment of one sector, no? Change the alignment of one sector. And then yung 2 packages na yon na hindi pa award, sila na lang yung CP05 at saka CP01 na section 1. So yun yung sa aking palagay lang. So yun lang, no? Yun lang muna. Ano lang, kumbaga something to think about, no? Kung ito ba yung paraan ba na naiisip nila para mapausad na nila itong section na to. Kasi nga ito na lang yung hindi pa nasisimulan dahil nga sa right of way issue. Yung section na yan. Itong section na to ang hindi pa masimulan dahil nga sa right of way issue. So, what do you think? Comment down below. And then feel free kung may info kayo o kung sa tingin nyo ay you think otherwise o sa tingin nyo may iba kayong palagay, no? O kung may kung may correction ba, just comment down below. So yun lang guys, hopefully ay makadagdag info, no? Makatulong din ito. Okay, salamat.